Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon. Na kung saan, ito nga pong bahay na ito ang pagkagawa ay kakaiba. Guys, ito po ay puro buhos. Simula flooring, basement, hanggang wall niya ay buhos din. Wala pong ginamit na hollow blocks dito hanggang sa bubong. Slab ay buhos din po. Ito nga po ay naka-prepare for 3 rooms, kitchen and dining area, living room, toilet and bath, at nga guys, meron po itong basement. So guys, ito nga po't mapapanood natin step by step ang bahay na ito, kung paano ito binuo or paano ipinorma, at yun nga ay panoorin nyo na rin kung paano or gaano nga ba ang kalidad at quality ang pagkagawa ng bahay na ito. So guys, ito nga po ay may basement, second floor, and ito ay abang for the third floor. So ayun, at makikita natin guys, ito ay halos puro video lahat, at yan nga ay tingnan nyo na rin at kuhanan nyo na rin ng diskarte. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update, and just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Jane Soli at Sir Franklin Soli. Sila nga po ang owner ng bahay na ito at sila ang nagpapagawa dito sa contractor na ating i-introduce ngayon. So guys, ito nga po ay puro buhos at tulad nga ng sabi ko kanina. At tunay nga naman talagang napakatibay nito at pag ito'y nangyari dahil nga tayo ay laging bumabase sa mga poste. At ito nga guys, in-consider na natin na ito'y puro poste dahil nga ito'y buhos. At yan nga ay makikita natin step by step kung paano itong ginawa. And also guys, ayun, pwede nga po natin kontakin yung contractor na to if ever na magustuhan natin itong kanyang trabaho. At yan nga ay ipipin ko yung number nito. At yan nga ay pwede niyo siyang tawagan anytime at siya ay sasagot. Or mag-comment lamang dito at siya ay nanonood din ng ating mga comment at siya ay sasagot sa inyong mga katanungan. So guys, ayun po sa ngayon ay nakikita natin nagbubuhos na nga po sila nung kabilang side ng wall. At ayun nga at nakikita natin, nakaporma siya at may mga bakal nga po sa loob, horizontal and vertical. Ayan at nakikita natin, pinoporma na nila at unti-unti na nga binubuo yung setup ng bahay na ito. So guys, ayun nga po sa details na binigay ng contractor ng bahay na ito, na ang sukat nga po nito ay 7 meters by 6 meters. At ito nga po ay nasa 42 square meters at yan ay may 3 kwarto ang kanilang setup dito. Kitchen and dining area, living room, toilet and bath, and then ito nga po ay meron pong basement at nakikita natin guys, yan mismo yung basement. Ang sukat niyan ay 2 by 6 meters. So ayun at nakikita natin talaga nga namang solid ang pagkatrabaho nito dahil nga lagi nating sinasabi, poste, bumabase tayo sa mga poste. Ito guys, puro buhos, is-consider na natin na lahat ito ay poste buong bahay. So guys, ayun nga po, nakita natin nagse-setup na sila ng bakal na kung saan ito nga yung sa wall na bakal niya yung horizontal at vertical. So ayun nga po sa binigay na details ng contractor na to, ang spacing po ng bakal nila para sa wall ay 30 cm by 30 cm. Yan po yung sukat ng kanilang spacing standard about dito sa kanilang walling. And after po nilang ma-setup yon at yan at naitali na nilang mabuti hanggang sa corner, at yan na ipopormahan na nila ito nga nakikita natin kanina na binubuhos. And after nilang mapormahan, yung isang side ay bubuhusan na nila hanggang sa mabuo sila ng isang concrete wall na kagaya nito. Hanggang sa mabuo yung buong bahay. At doon natin masasabi nga na isang itong full concrete house at yun ay slab. Ito na nga yung tulad ng ginagawa nila. About naman sa slab is guys, ang standard spacing ng kanilang bakal dito ay 20 cm by 20 cm at ito po ay 2-way. And also guys, about naman po sa mga ginagamit nilang bakal ayon po sa binigay na details ng contractor. At ito nga po ay ginamitan nila ng 12mm at 10mm.
So guys, yung 10mm po, yan po yung sa 30cm by 30cm na ginagamit nila para sa wall. And about naman po yung 12mm, yan po ay sa pundasyon at sa ibang part ng kanilang slab. Yan po ay mas malalaki at yan ay pampatigas, ika nga. So guys, ayun nga at nakikita natin yung sample ng kung paano na nga nila binubuo ito at para nga silang nagbubuo ng puzzle. Start muna at ilalagay muna nila yung pinakabuto at yun nga yung mga bakal hanggang sa bubuuin nila yung mga panel at bubuhusan at nabuo na yung pinaka-structure. And the next po doon ay ipiprepare na nila yung para sa slab, which is ito na nga yung ginagawa nila at yan ang nakikita nyo guys yung spacing ng kanilang bakal. At yan nga yung sinasabi nila na 12mm sa pundasyon at yan nga yung 12mm din yung ibang part dito sa kanilang slab. At yan na yung spacing ay 20cm by 20cm at yan ay two-way. So guys, ayun nga po at nakita natin yung setup ng first floor and then ito na nga at nire-ready na ngayon nila yung wall nung para sa second floor. So ito nga at may nakaabang na mga bakal dyan for continuing nung kanilang pagsisetup ng mga bakal at ito na nga sa puntong nilalagay na nila at maya-maya nga makikita natin ito, lalagyan na ito ng wall panel at yan na ibubuhusan na rin kagaya ng first step kanina. So guys, ito nga at pwede natin kontakin itong contractor na ito, ipipin ko yung number niya. At yun nga, kung meron kayong katanungan ay magtanong lamang kayo sa kanya or mag-inquire, lalong-lalo na't malapit lamang kayo sa kanilang lugar. So guys, ayon po sa binigay na details ng contractor ng bahay na ito, about nga po dito sa ratio ng kanilang paghahalo ng semento at mga buhangin. So about po dito sa mixing ratio nila ay isang semento, 3 graba at 3 buhangin. Yan po ay para buhos sa kanilang mga pundasyon. And about naman po sa mga buhos para sa wall, ang ratio po dito ay isang semento, 4 na graba, 4 na buhangin. So yan po ay ratio para sa wall. So guys, ang sukatan po nila dito ay yung sako din ng semento at yan naman po ay hindi naman punong-puno. Yung tama lang po or nasabihin natin na nasa 3/4, ganon. So yan po ang ratio and then natin nga ay nakita natin, binigkas na rin natin kanina yung about sa mga bakal. So yan po ang pagkakagawa ng bahay na ito. And then also guys, ang pangalan nga po ng contractor na ito ay si Sir J.R. Agasid Villamor. At yan nga guys yung kanyang number at yung kanyang FB, ipipin ko mamaya dito sa ating comments at yan ay tingnan nyo, i-open nyo ngayon yung comment ko na nakapin at makikita nyo lahat ng details para sa kanya at mag-inquire na lang kayo at itanong nyo kung anong mga dapat nyong itanong at siya rin ang sasagot para sa inyo. So yun nga guys, ayon din po sa binigay na details ni Sir JR. Ito nga pong location ng bahay na ito ay sa Sitio Tebag, Barangay Diaz, Umingan, Pangasinan. Ito po ang location ng bahay na ito. And then dito rin po ang location ni Sir J.R. Agasid Villamor. So taga rito po siya sa Umingan, Pangasinan, Sitio Tebag, Barangay Diaz. So sa mga malapit lamang po dito, lalong-lalo na ay syempre mas priority kayo, mag-inquire na po kayo kung gusto niyo po yung trabaho na ganito. Full buhos at yan po ay full concrete house, ready for second floor and third floor, depending araw po sa inyong usapan. So guys, eto na nga po, piniprepare na nila ngayon yung buhos or slab para sa kanilang second floor or sa ready for the third floor. So ito na nga at ang last end na to, and then ito nga at ang kabuuan ng nagawa dito sa bahay na ito ay hanggang dito lamang muna. Dahil nga ang usapan lamang muna na dito ay hanggang second floor lamang. Pero ang kayo ay gusto nyo ay first floor, second floor or third floor, yan ay depende sa inyong usapan. And of course, syempre habang tumataas yung floor, ay tumataas din po ang halaga nito. Kagaya nga po nung na-picture ko last month na project din ni Sir JR, na yun nga ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Yan ay full concrete din at full slab po yung bubong niya at yan ay ready for the second floor.
And then ito naman project na ito, ay ang pagkakatrabaho nito ay ready or abang for the 3rd floor at yan nga yung trabaho nito ay hanggang 2nd floor lamang at full slab. So yun nga guys, ayon po sa binigay na details ni Sir JR, ito nga pong kontrata niya dito ay lahat-lahat, labors and materials, full contract ay nagkakahalaga po ng 600,000 pesos. Yan po ay structural lamang. So pwede rin nga po siyang mag-finish pero as of now is hindi na muna po siya tumatanggap ng mga finishing dahil nga marami po siyang tanggap ng mga ganitong gawang structural. So yun nga guys, any thoughts and comments ay maaari lamang po kayo mag-comment sa ating comment section. At yun nga ay nandyan din po ang number ni Sir JR at tawagan nyo at gusto nyo makausap at mag-inquire kayo if ever na gusto nyo magpagawa sa kanya. So yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong-lalo na't na-motivate at nakapulutan din ng aral or diskarte ang pagpapagawa ng ganitong full buhos na bahay. So ikaw kapatid, kung na-bless at na-inspired ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat po muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.